Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay sa ating lahat, mga kapatid, mga kababayan, at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Heso Kristo at gayon din sa kanyang mga salita at gayon din sa diwan ng pagpupuri, ng pagsamba at pananalangin sa ating Panginoong Diyos. Ang abang lingkod ng ating Panginoong Diyos, Bishop Lito Tangonan ay muling naririto sa ating kalagitnaan upang magministeryo sa bawat isang viewers natin o sa bawat isang kapatid mula sa iba't ibang sulok ng daigdig na ito, lalo tigit dito sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Kaya nga po, narito muli ang Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words, Ride On with the sound of praise, worship, and prayer. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal na Diyos, na siyang aming naging kaaliwan, kalakasan at kagalakan sa buong magdamag naming paghimbing, pagtulog, ay kami po, O Diyos, ay nagpapasalamat sa inyong banal na harapan sa umagang ito. Dahil po sa ikaw ang siyang aming naging kapilas, at kami po ay maluwalhating inyong ginising sa napakagandang umagang ito na kaloob mo sa amin bilang inyong mga nilalang sa buong mundong ito. Kaya nga po, Diyos, hayaan mo ng aming mga puso, ang aming mga isipan, ang aming mga buhay ay magsilapit sa inyo upang magpuri, upang magpasalamat, sumamba at manalangin sa inyo, Panginoong Diyos. Kaya amin pong hinihiling ng banal na kapangyarihan, presensya at pagkilos ng banal na Espiritu ay naway aming madarama at maranasan muli sa umagang ito, lalo na Panginoon sa aming gawain. Sa pangalan mo Hesus Kristo, ito ang aming panalangin ay lahat ay magsabi ng malakas na Amen. Amen po sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo po sa ministeryong ito na revelasyon ng ating Panginoong Diyos ay halos may isuot ko na lahat ng mga klase ng damit. Ano po, lalo na yung mga damit na matagal ng panahon na hindi ko na isusuot, ay naisusuot natin ngayon. Pati na yung mga regalo tuwing Pasko, kaarawan, ay talaga naman naisusuot natin sa panahon na ito ng ating araw-araw na Ride On Ministry. Dahil hindi naman pwede na ang suot ko ngayon, suot ko bukas, suot ko buong linggo. Kaya purihin natin ang Panginoong Diyos sapagkat napakabuti ang ating Panginoon. At kung tayo po'y naniniwala na napakabuti ang ating Panginoong Diyos, ay samahan niyo ako sa pag-awit ng si Jesus ang lahat sa buhay at gawin natin na ito po ay punong-puno ng kagalakan sa piling ng ating Panginoong Diyos, di po ba? Kaya awitin po natin itong si Jesus ang lahat sa buhay. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Problema ay dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may sayaw. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may sayaw. Problema'y dumating,
ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may ngiti. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may ngiti. Problema'y dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Ulitin po natin mga kapatid, mga kaibigan at mga karaydon sa ating Panginoong Diyos. Kung kayo po'y merong saya, merong sayaw at merong ngiti sa inyong mga labi, sa inyong puso at sa inyong mga buhay, sabayan niyo po ako sa pag-awit nitong si Jesus ang lahat sa buhay. Tayo po ay maniwala na si Jesus ang lahat sa buhay natin sa gitna ng COVID-19 na ito na ating nararanasan sa buong mundo. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Problema'y dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may sayaw. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may sayaw. Problema'y dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may ngiti. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may ngiti. Problema'y dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Kung kaya may saya. Kung kaya may ngiti. Ayan, purihin po natin ang Panginoong Diyos. Alam niyo po mga kapatid, mga kababayan at mga karaydon, napakahirap po sa panahon na ito ng enhanced quarantine, community quarantine, ano po? Sa lahat ng dako, sa loob man ng bahay at sa labas man ng bahay, saan man lugar na wala hong talagang saya, ni walang sayaw at walang ngiti. Kaya sabayan natin sa kalagitnaan ng COVID-19 na ito, sa panahon ng enhanced community quarantine, tayo pa rin ay umaawit na merong kagalakan, na merong sayaw, merong ngiti. Samantalang ginagawa din natin ang ating ilang mga ginagawa sa buong maghapon, nang sa gayon ay hindi po tayo mainip, nang sa gayon ay patuloy ang buhay sa gitna ng COVID-19 na ito. Kaya purihin po natin ang Panginoon sapagkat merong mga ganitong pagkakataon na tayo po ay patuloy pa rin na nagpupuri, na umaawit, nagpapasalamat, sumasamba at nananalangin sa banal na presensya ng ating buhay na Diyos na siyang lagi nating kapilas sa araw-araw at maging sa tuwit-tuwina. Ang ating pong biblical passage para po sa araw na ito at gayon din sa buong
magdamag, ay masusumpungan po natin sa aklat ng awit, kabanatang 1 hanggang 12. Ano po? Psalms chapter 62, verses 1 to 12. At ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ano po? Sa aking, sige. Sa Diyos lamang ako tanging umaasa. Ang kaligtasay nagbubuhat sa Kanya. Tanging Siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at ang aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Gaano katagal bang inyong babakahin yung isang tao na nais lupigin, upang siya'y lubusang wasakit ibagsak? Itulad sa isang bakod na nawasak, nais lamang ninyong siya ay sirain sa inyong adhikaing ibaba ang dangal. Ang magsinungaling ang inyong kasiyahan. Pangungusap ninyo'y kunway pagpapala. Subalit sa puso'y inyong sinusumpa. Tanging sa Diyos lang ako umaasa. Ang aking pag-asa'y tanging sa Kanya. Tanging Siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Ang kaligtasan ko't aking karangalan ay buhat sa Diyos, nasa Kanya lamang. Malakas ko siyang tagapagsanggalang, matibay na muog na aking kanlungan. Mga kababayan, sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos, sa Kanya ilagak ang inyong pasaning, ngayoy dinaranas. Siya ang kublihan sa ati lulunas. Ang taong nilalang ang nakakawangis at yaong hiningang madaling mapatid. Pagsamahin mo mat dalhin sa timbangan, katumbas na bigat ay hininga lamang. Huwag kang magtiwala sa gawang marahas, ni sa paghaharang umasang uunlad. Kahit umunlad pa ang iyong kabuhayan, ang lahat ng ito'y di dapat asahan. Hindi na miminsan aking napakinggan, taglay ng Diyos ang kapangyarihan. At di magbabago Kanyang pagmamahal. Ayon sa ginawa ng sinumang tao doon nababatay ang gantimpala mo. Purihin at maitaas ang banal na pangalan ng Diyos sa mga talatang ito na atin pong binasa at narinig. At nawa po mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Heso Kristo ay atin pong panghawakan ang mga salitang ito. Lalo tigit sa ilang mga talata na siyang pinakasusing mga verses na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ng kalakasan, upang sa ganon ay manatili tayong nakatuon sa Panginoon na taglay ang tibay at matatag na pananampalataya at pagtitiwala sa dakilang Diyos. Ng Kanyang pagmamahal ay hindi nagmamaliw at patuloy. Kaya nga po doon sa verse 1 hanggang 3
angkinin po natin yan. Sa Diyos lamang ako tanging umaasa. Ang kaligtasan ay nagbubuhat sa Kanya. Tanging Siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Aking tagumpay sa lahat ng oras. At gayon din doon sa verse 8 na siyang panghawakan din natin. Nang sinasabi dito ng salmista, mga kababayan, sa lahat ng oras magtiwala sa Diyos. Sa Kanya ilagak ang inyong pasaning ngayoy dinaranas. Siyang kublihan sa ati lulunas. Kaya napakagandang biblical passage na ito na ating pong panghawakan sa gitna nitong nararanasan natin na COVID-19, kung saan ay nagkakaroon tayo ng masidhing pagpapatupad ng ating pamahalaan, ng enhanced community quarantine na kung saan lahat tayo ay kailangan natin na sundin at tuparin upang sa ganon ay makararanas, makatatagpo at mararanasan natin ang tunay na sama-sama nating pinagsusumikapan upang mapuksa at masugpo ng tuluyan itong COVID-19. Kaya tunay at totoo yung tema ng ating National Week of Prayer. Itong week na ito na bayanihan na ito po ay napakahalaga upang tayo po ay gumaling, no? Kaya purihin po natin ang Panginoon, kaya huwag pong maging matigas ang ating mga ulo, huwag tayong pasaway, kundi just stay at our respective homes or houses. Ano po? Kaya purihin natin ang Panginoong Diyos sa mga salitang ito. At nawa ay nagbigay po ng ibayong inspirasyon ang mga salitang ito na ating pong binasa. Kaya ating pong sabihin na Amen sa ating Panginoong Diyos at purihin natin, pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya tayo po ay magpatuloy sa ating gawain, mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Jesucristo as per prayer request of Reverend Luis Cruz kahapon sapagkat natapos na yung episode 23.2 kahapon ng umaga ay meron siya naging pahabol na ganito po ang sinasabi na Ate Jean, pakibati rin happy wedding anniversary Mr. and Mrs. Robbie Gutierrez. Ano po, kung kayo po ay nakikinig ngayon, kapatid Mr. and Mrs. Robbie Gutierrez, siguro kayo po'y taga Bataan, ay amin pong ipinapaabot ang aming pakikiisang pagdiriwang ninyo ng inyong wedding anniversary and more wedding anniversaries to come and celebrate into your family. And of course, with our prayer for good health and more blessings from the Lord na inyong matatanggap sa inyong buhay. Kaya purihin po natin ang Panginoong Diyos. Hindi ko alam kung ilang taon na po kayong nag-celebrate ng wedding anniversary. Pero alam ninyo at alam ng ating Panginoong Diyos, kundi hindi ko rin alam kung ilan na po ang mga edad ninyo. Pero mahalaga ay yung statement na age doesn't matter. Ano po? As long as matter doesn't age. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. At kahapon po ay meron ding prayer request as of 8:51 in the evening, ano po, noong March 17 yung prayer request ng ating
kapatid na missionary pastor natin doon sa Talim Island, partikular doon sa kanyang destino na Kalinawan Christian Church ng MP doon sa Talim Island, Binangonan, ang ating missionary pastor Jaime Celestra, dahil meron silang mission doon sa barangay Kinagatan ng Talim Island, Binangonan, na kung saan ay kanyang ipinaya request noong March 17, 8:51 ng gabi, na kung saan ay yung ginagawang church building na project doon sa barangay Kinagatan ay pinatitigil ng di umano, na tauhan ng di umano. Ano po? Kaya nitong 11:57 ng umaga, ito pong March 24, ang sinabi ng ating missionary pastor na si Jaime Celestra, answered the prayer, sabi niya. Praise God, Bishop, at tinugon na ng Panginoon ng prayers natin na matutuloy na po ang simbahan dito sa Barangay Kinagatan, ano po, sa Talim Island, Binangonan. To God be the glory. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa panahon na yon nung ating ride-on ministry, na kung saan ay ating pong pinanalangin, at ito naman ay grinant ng ating Panginoong Diyos. Kaya purihin natin ang Panginoon. Lalo tigit yan ay talaga naman para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang misyon na ito sa Talim Island ay isama po natin sa ating mga panalangin sa Binangonan, at ito po ay bahagi ng misyon ng Rizal, Laguna, Quezon District, na sa pangunguna ng ating Bishop DSE Reverend Joe Vicente, at gayon din ang ating Regional Bishop Joey Lapitan ng Metropolitan Calabarzon Methodist Regional Conference. Kaya purihin natin ang ating Panginoong Diyos, at gayon din po, as of 8:03 kagabi, ay meron di ako nabasa na prayer request from my kamag-anak, Reverend Florante Tangonan, mula doon sa Long Beach, California, na 10 years ago ay ako po yung nag-bless ng kanyang condominium dito sa Las Piñas City, Metro Manila. Condominium unit. Kaya ito po kagabi ay ang kanyang prayer request ay need prayers for healing and comfort for my youngest sister, Plerida Wamil, whose husband George passed on to life everlasting on March 21, perhaps this year. She resides in Bacoor City, Cavite. Doon po sa isang subdivision diyan sa Cavite, sa barangay Panaan ba yun? Malapit kina kapatid na Susan Kapili. Kaya kung ang kapatid na Reverend Florante Tangonan at gayon din ang pamilya Wamil ay amin pong ipinapaabot ang pakikisang damdamin at panalangin sa buong pamilya Tangonan at Wamil nitong nakalipas na pagpanaw at pagbabalik sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos, ang kapatid na George Wamil. Kaya't ang kanyang espiritu ay ating pong itinatagubilin sa ating Panginoong Diyos, at gayon din po ang patuloy na kagalingan ng ating kapatid na Plerida Wamil. In the mighty name of Jesus Christ, we indeed pray and intercede with this prayer request. Ano po? Kaya purihin po natin ang Panginoong Diyos, at gayon din po ang isang prayer request na ito po ay mula sa
Kawayan City, Isabela. Pero siya po ay 4 na taon na naroon sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Ang kapatid na Luz Baisa, na meron din siyang prayer request as of yesterday, 4:57 in the afternoon. At ito po ang kanyang prayer request. Hinihiling ko po sa Panginoong Diyos na sana po bigyan ng mabuting lunas na gamot para sa mga kumakalat na virus sa buong mundo po. At sana po protektahan po ang pamilya ko po at anumang uri ng sakit at sa buong mundo po. At sa lahat ng OFW na kagaya ko po, salamat po at God bless po. Unquote. Yan po ang kaniyang prayer request. At alam ko rin po na yan po ang prayer request natin lahat na mabigyan ng tumpak at karampatang lunas itong kumakalat na COVID-19. At gayon din na yan din po ang ating mga prayer request na protektahan, iligtas, at pagpalain ang bawat pamilya natin upang sa ganon ay hindi po tayo mahawa ng sakit na COVID at gayon din ang kagalingan sa mga na-infect ng COVID-19 at sa mga nasa PUI, no? Yung tinatawag na persons under investigation at gayon din yung PUM, ano po? At isama din natin ang lahat ng ating mga kababayan, mga overseas Filipino workers na nasa iba't ibang panig ng mundong ito, na sila po ay pakaiingatan at iligtas at ilayo sa anumang sakit at gayon din lalo na itong coronavirus disease na ito. Kaya in the mighty name of Jesus Christ, we indeed pray and intercede for the grantment of these prayer requests of our sister Luz Baisa, and of course also our likewise prayer request. Ano po? Kaya in the mighty name of Jesus, please, O Lord, have mercy upon us, and may you please grant the solution and answer of these particular prayer requests. Sa pangalan mo, aming Ama at aming Panginoong Diyos, ay amin pong isinasamo sa ating panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din po, as per iratum, ano po? At correction, dahil kahapon ay nabanggit ko po yung mga pinanalangin natin, na pakiisang damdamin natin sa mga namatay na mga kababayan natin, na mga doktor, ano po? At nabanggit ko doon yung pangalang Dr. Raul Diaz, pero hindi ko nabanggit yung karugtong noon, ano po? Siya po si Dr. Raul Diaz Raha ng Philippine Heart Center, na kung saan ay isa po siya sa mga doctors na nasawi dahil po nitong coronavirus 19 na ito. And still, we continue to pray for enlightenment, for comfort and strength and hope for all our health workers at social workers, sino man sila na kung saan ay sila po ay nasawian ng buhay, at maging sa mga nasa PNP o iba pa nga, ano po, ay atin pong isinasamo sa ating panalangin at pagkikisa. And may the Lord Jesus Christ continue to empower them, to bless them, and to impart to them the wholeness of God's comfort and strength and hope. Dahil tayo pa'y naniniwala na death is not the end of everything, but a beginning of a new beginning in the Lord Jesus Christ. And indeed, there is resurrection in the Lord Jesus Christ. And indeed, there is also available everlasting life for all of us who have faith
in the Almighty God, in the Lord Jesus Christ, at iyan ay ating pong sinasabi na malakas na amen sa piling ng ating Panginoong Diyos. At gayon din po ay patuloy po natin na ipinaparating, dahil kahit na ipinarating natin kahapon yung ating pakikiisang damdamin at panalangin sa buong pamilya na naulila, ang pamilya Mabuti ng dating naging district superintendent natin sa panahon na ako po'y nanunungkulan na bishop ng United Methodist Church, ang dating DSE Reverend Sosimo Mabuti ng Antipolo Methodist Church, Antipolo Rizal, na kung saan ay pumanaw na at umuwi na sa piling ng ating Panginoong Diyos, at na siya po ay nalibing na sa pamagitan ng ano bang klaseng libing yan? Cremation, ano po? Parang ito ay nangyari kahapon ba yan? Yan, nangyari kahapon yung cremation ng ating kamanggagawang dating DS, Reverend Sosimo Mabuti. At nagkaroon din pala siya ng COVID-19. Kaya nakarating po sa akin yung info forwarded by Bishop Rowell Mora, sapagkat minsan sa buhay ng ating kamanggagawang Bishop Rowell Mora ay nadistino din sa bandang Rizal, Rizal Province. Ano po, kaya siguro sa panahon ng kanyang pag-aaral sa seminaryo, kaya kahapon as of 8:39 p.m. yesterday, natanggap ko po yung info na ito po ay from the conference lay leader of Rizal Philippine Annual Conference East, in the person of Brother Dr. Sani Habacon. And I would like to read his short information, at ganito po ang sinasabi, and I quote, as per information received from DSE Ray Hernandez. Kilala din natin itong pastor na ito, siyang district superintendent, from the relatives of Reverend Mabuti. It was established that he was COVID-19 positive. In line with this information, those who had close contact with the Reverend Mabuti must follow the Department of Health guidelines, which are as follows. Number 1, go to self-quarantine for 14 days from the point of contact with Pastor Mabuti. Secondly, see a doctor immediately if she develops any symptoms. And number 3, take vitamin C with zinc. Thank you, Brother Sani Habacon, Rizal Philippine Annual Conference is of the United Methodist Church Conference lay leader, unquote. Kaya kung meron man nakikinig dito na relatives at na sa panahon na merong merong COVID-19 itong ating kamanggagawang Pastor Mabuti, na merong pagkakataon na nagkaroon po kayo ng close contact with him, ay atin pong gawin yung sinasabi ng ating kapatid na Brother Dr. Sani Habacon, at yan ay para sa inyong kaligtasan at para sa inyong maaring gawin para sa ganon ay malunasan kung sakasakali mang merong infectious na humawa sa inyo. Kaya atin pong itong isagawa. At siyempre, nandun pa rin yung ating panalangin sa kanila,
naway hindi naman sila na-infect itong COVID-19, hindi sila nahawaan. Kaya nga po mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on ay napakahalaga po na sa panahong ito ay mas maganda makabubuti yung tayo ay manatili na lamang sa loob ng ating mga tahanan. Ano po? Na huwag nang maging matigas ang ating mga ulo, huwag na tayong maging masaway. Kung ano naman tayong gagawin na mahalaga sa labas ng ating tahanan ay manatili tayo sumunod sa ipinag-uutos ng ating gobyerno sapagkat nasa panahon po tayo ng enhanced community quarantine dito po sa Luzon. At meron din mga nangyayaring community quarantine in Visayas and even in Mindanao and in other parts of the world na kung saan ay meron po itong COVID-19 na ito. Kaya ito rin ay panahon na kung saan ay talaga naman meron tayong sapat na panahon to pray and intercede, to reflect and to be in tune with God always. Kung ano man ang mga talagang latest updates and revelation and provision of God na ating pong marireceive, ay ating pong paunlakan ng ating Panginoong Diyos. Kung kaya't ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ang in-invoke at in-reveal ng Panginoon kanyang provision ay para bang sinasabi na Bishop Lito Tangonan, bakit hindi ka magkaroon ng ride-on ministry every day? At yun po ay wala akong kaplano-plano noon, pero para bagang inuutusan ako ng Panginoong Diyos na yung ride-on ministry mo ng every Monday alas 9 ng gabi ay gawin mo every day, pati Tuesday hanggang Saturday alas 9 ng umaga, at kapag linggo naman sapagkat hindi na rin pwede na magkaroon ng worship services sa loob ng ating church sapagkat ini-implement yung no big gatherings and sundin din yung social distancing. At bakit hindi ka magkaroon ng worship service din sa panahon ng linggo at alas 10, at yan po ay ating pong pinaunlakan ng ating Panginoong Diyos. Dahil kahit na hindi rin madali, meron din mga konting mga researching at pagkikipag-ugnayan sa ating Panginoon, ay ang mahalaga ay tayo po ay sumusunod sa anumang probisyo at anumang ipinagagawa sa atin ng Panginoon at gayon din ng ating pamahalaan. Kaya mga kapatid at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Diyos ay atin din pong ipinaparating ang ating pakikiisang damdamin at panalangin, ano po, sa ating kapatid na kaimpi doon sa Puerto Princesa, Palawan, na in-upload ng ating kapatid. At kasama sa kapatiran na ang ating woman worker, ano po, si Alegina Gabinete Castillo, ay ang kapatid niya na si Nicandro Rito Gabinete ay pumanaw na at umuwi na sa piling ng ating Panginoong Diyos. Kaya sa buong pamilya ng Gabinete ay ating pong ipinapaabot ang ating pag-iisang damdamin at panalangin. At sila po ay bahagi ng Amihan District ng Palawan Methodist Regional Conference at sa ilalim po ng pamahala ng ating Bishop District Supervising Elder Reverend Loreto Aspa at gayon din ng ating Regional Bishop Roger Marquez. Kaya tanggapin ninyo ang aming pakikiisang damdamin at panalangin. At gayon din po ay ating pong binabati, ano po, ang mga kapatid natin na nagdiriwang ngayon sa araw na ito ng kanilang kaarawan sa buhay. At ating pong babanggitin
Mula, ang kapatid na Isabelo Kabakungan, ito po ay kamag-anak ko po mula sa San Mateo, Isabela. At gayon din po ang Reverend Omar Luis Lapitan ng Rizal Nueva Ecija. At gayon din po ang kapatid na James Mangawang ng Tondol, Anda, Pangasinan. At gayon din ang mga Bagan Methodist Church doon sa Anda, Pangasinan. At gayon din ng Reverend Diyos, aking inaanak, na ito po ay mula sa New Life Church sa bandang Solano, Nueva Vizcaya. At gayon din po ang kapatid na Hansky Tumaneng. At gayon din po ang kapatid na Sunshine Palomares. At ang kapatid na Nobena de los Santos ng at gayon din ang kapatid na Christine Joy Dizon Pinlac ng Project 8 Quezon City. Ito po ay naging membro ko ito sa Good Samaritan United Methodist Quezon City. At gayon din po ang kapatid na Maria Jesusa Balot Tangonan ng San Mateo, Isabela. At gayon din po ang kapatid na Meli Joy Tangonan Espanyola, somewhere dito sa Quezon City, Philippines. At gayon din ang kapatid na Jas Pain, o hindi ko alam kung Jas Pain o Jas Pain, Akupan mula sa Iba, Sambales. At sa lahat pa na hindi natukoy na nagse-celebrate sa araw na ito ng inyong birthday, ay aming pong ipinapaabot sa inyong napakahalagang pagdiriwang ng inyong birthday, at sana po ay marami pang dumating sa inyong mga buhay na mga blessings ng panibagong maraming birthday na celebration sa buhay ninyo at pamilya, na lipos ng maayos, mainam at malulusog na pangangatawan at pagtatagumpay mula sa ating Panginoong Diyos. Dangan lamang sa panahon na ito, nais nyo man na mag-celebrate ng inyong birthday sa saan man lugar, ay hindi po pwede, sapagkat dyan lamang sa loob ng tahanan magse-celebrate ang birthday. Anyway, hindi naman na-enhance quarantine ang birthday ninyo. Whether you like it or not, ay talaga naman nakaarawan ninyo sa araw na ito. Kaya ang aming best wishes and prayers sa inyong lahat ay tanggapin po ninyo. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Bago tayo dumako doon sa ating panalangin, ay nais kong basahin sa inyo ang ilang quotations na sana'y magbigay din ng karagdagang inspiration sa bawat isa sa atin, mula sa aking kaibigan at kasama sa Ecumenical Bishop Forum na araw-araw ay nagpapadala ng text message sa akin. Sa aking text account ay ito po ay Bishop ng Iglesia Pilipina Independiente Diocese of Romblon. At ito po si Bishop Runel, no? At ito po yung kanyang statement. Hi, lovely people of God. Ano po? Be not afraid. What we need to do is to connect to God's socket, where real unlimited refill of God's love always available. He is the best doctor and the greatest healer. Be safe in the face of this COVID-19 crisis. Please pray for prayers have power. God bless. Good morning. Keep safe. And in addition to what he said, I will quote, what we talk about is what we are preoccupied with and glorify. But if we understand His goodness, our mouth will give thanks unceasingly.
May we contain to praise Him amidst the COVID-19 crisis. God bless you and your family. Thank you very much, Bishop Ronel, for this wonderful and inspirational message for all of us. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. At sa pagkakataon na ito ay tayo po ay dumako sa ating mga pananalangin na ginagawa. Alam ko po na meron po kayong mga importanteng mga prayer requests that you would like to utter and pray before the awesome presence of the Lord. At gawin po natin lahat iyan at ang magiging scope ng ating panalangin na paulit-ulit po, katulad na lamang ng prayer request ng ating Presidente Rodrigo Roa Duterte, na ito po ang ating isasamo sa panalangin na habang umaawit ako, ay magkaroon po kayo ng pagtiklop ng inyong mga tuhod, ng inyong mga mata at puso at buhay sa Panginoong Diyos upang ipanalangin natin ang mga bahagi ng prayer request ng ating Presidente. Ano po at aking babasahin uli. I ask everyone to pray for the recovery of those who are suffering from COVID-19. For comfort to those who lost loved ones, and for the protection of all, especially the most vulnerable sectors of society. Pray also for the strength and endurance for our outstanding medical professionals and health workers on the front lines. Your military and law enforcement officers, the government officials and personnel dealing with the present threat, and all Filipinos who are working tirelessly to protect our communities, sacrificing their lives in the service of the country. At ito po ay ating pong isama sa ating mga panalangin. Ano po? At pagkatapos nito ay yun pong mga personal prayer requests natin. At kaya habang ako po ay umaawit sa pagkakataon na ito, ay tayo po ay magkaroon ng malaliman at malawakang pananalangin sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos. Ano po? Kaya tayo po ay kukonekta sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po. Excuse me po, uminom tayo ng tubig. Sabi ng ating Panginoon ay, ako ang tubig ng buhay at ang sinumang iinom nito kailanman ay hindi mauuhaw. Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Ano po? Kaya tayo po ay pumikit at mag-pray at mag-intercede sa mga nabanggit na mga prayer requests. Kay Jesus agad umasa ka at nasa piling natin siya. Sa iyo ay nag-aanyaya ng wikang lapit na.
kaligayahan, ang sa iyo ay makipisan. Jesus, kung kasama ay ikaw, tuwa'y walang humpay. Kung siya'y isa alaala, lumbay mo'y magiging ligaya. Sa iyo'y walang nasang iba, kundi gumaling ka. Anong laking kaligayahan ang sa iyo ay makipisan. Jesus, kamong kasama ay ikaw, tuwa'y walang humpay. Dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, alam namin na talus mo ang mga nabanggit na mga prayer requests ng aming presidente. At talus mo rin, O Diyos, ang aming taus-pusong pagsamo at pakikitaupang palad sa inyo upang dalhin lahat ng mga prayer requests na ito. Maawa ka po, Panginoong Diyos, at inyo pong pairugan ang lahat ng mga ito. Sa pangalan ni Jesucristo na aming panalangin, lahat ay magsabi ng Amen. At ngayon naman sa pagkakataon na ito, mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Jesucristo, ay ating ilapit ang ating mga personal na mga prayer requests, anything under the sun. Anything underneath. Anumang prayer request na yan, kayo po ang nakababatid at ang Diyos ang nakakaalam. At mananalangin tayo ng sabay-sabay sa mga pagkakataon na ito. Habang inaawit ko po ang mga ilang mga istansa pa ng awitin ng paglapit sa ating Panginoong Diyos, na sa Kanya ay tunay na kinakailangan dapat tayo ay laging umasa sa Kanya at nasa piling lagi ng ating Panginoon ang ating mga buhay. Pagtawag niya ay pakinggan at lubos nating sang-ayunan. Marahil bukas ay masayang, lapit wag lumiban. Anong laking kaligayahan ang sa iyo ay makipisan. Jesus, kung kasama ay ikaw, tuwa'y walang humpay. Dakilang Diyos, aming Ama, alam namin, Panginoon, na narinig niyo po ang bawat personal na kahilingan ng inyong mamamayan sa buong mundong ito. Ano man mga personal na request na yan, O Diyos, batid mo at alam mo, Panginoon, ang siyang masigit na makabubuti sa amin.
Kaya nga po, O Diyos, igawad po ninyo ang inyong patuloy na presensya at pagliligtas sa amin, O Diyos. Upang sa ganon, Panginoon, ay amin kang lalong maranasan sa tuwid-tuwina, sa bawat oras, bawat saglit ng aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesucristo, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen. Ngayon po ay habang ako'y umaawit, isama po natin sa panalangin ang bansang Pilipinas at lahat ng mga bansa, upang sa ganon ay hilingin natin sa Diyos na ating malagpasan ng sabay-sabay ang COVID-19 na ito. At gayon din, natin muling masisilayan ang panibagong kinang ng bukang liwayway sa silangan, na maghatid sa atin ng panibagong pag-asa, ng panibagong buhay, pananagumpay at blessing mula sa ating Panginoon. That all nations throughout the whole world and all churches shall indeed arise again in the name of the Almighty God. At yan ay ating pong sabay-sabay na ipanalangin habang inaawit ko po itong awitin na ito. Kay Jesus agad umasa ka, at nasa piling natin siya. Sa iyo ay nag-aanyaya ng wikang lapit na. Anong laking kaligayahan ang sa iyo ay makipisan. Jesus, kung kasama ay ikaw, tuwa'y walang humpay. Kung siya'y isa alaala, lumbay mo'y magiging ligaya. Sa iyo'y walang nasang iba, kundi gumaling ka. Anong laking kaligayahan ang sa iyo ay makipisan. Jesus, kung kasama ay ikaw, tuwa'y walang humpay. Pagtawag niya ay pakinggan, at lubos nating sang-ayunan. Marahil bukas ay masayang, lapit wag lumiban. Anong laking kaligayahan ang sa iyo ay makipisan. Jesus, kung kasama ay ikaw, tuwa'y walang humpay. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. At ang sabi nga doon sa John chapter 15 verse 7,
If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it shall be given. In the mighty name of Jesus Christ, we continue to pray and intercede with all of these prayer requests of our brothers and sisters throughout the whole world for every nation, that this nation, O God, shall rise again in your almighty name. Kaya nga po, Panginoong Diyos, salamat po ng marami, pinupuri ka namin, winawalhati ka namin, at sa iyo naming ipinagtatagubilin kasama ang aming pagsang-ayon, O Diyos, lubos na pagsang-ayon sa aming paglapit sa inyo, pagsusumamo at katugunan sa bawat panalangin namin. Sa pangalan mo, Heso Kristo, na aming Panginoon at tagapagligtas, ito po ay aming dinadala sa inyong paanan. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen. Amen sa ating Panginoong Diyos. At maraming salamat po sa ating patuloy na talaga namang pagsusubaybay, panonood at pagkikisa sa Ride On Ministry, at ating pong basahin ng ilang mga comments na napakahalaga na ating pong malaman, at nagbibigay po ng iba yung inspirasyon at kalakasan sa bawat isa sa atin. Kaya purihin natin ang Panginoong Diyos na sa pagkakataon na ito ay maaari nating basahin at kilalanin ng mga kapatid natin na kung saan ay naging kasama po natin sa gawain na ito. At mula kay Reverend Luis Cruz ng Bethany Methodist Church ng Hermosa, Bataan, ang kanyang comment ay, "Thanks Bishop Lito Tangonan. God bless you and your family. Regards to Nanay Biyaya." Thank you very much for that wonderful and inspiring comment. At likewise sa iyo, at gayon din sa lahat ng buo ng Bethany Methodist Church. At gayon din mula kay Reverend Mayros Rodriguez, assistant pastor ng Kakarong Methodist Church ng Kakarong Pandi, Bulacan. Siya po ay nakatira dyan sa San Jose del Monte City ng Bulacan. Ang kanyang comment ay, "More power, Bishop." Thank you very much for that wonderful and inspiring comment. God bless you rin. Sakupan na Ministeryo at Pamilya. And then added doon sa kanyang comment ay, "God bless this ministry for His glory." Yes, indeed. May the Lord continue to bless this ministry for our Lord and Savior Jesus Christ. At purihin natin ang ating Panginoon. At mula kay Pastor Reverend Israel Jacob Taberlo Brabante, diyan sa Bataan, sa Bataan. At ang kanyang comment ay, "God bless you po, Bishop Lito Tangonan." Maraming salamat. God bless din, Pastor, at gayon din sa church na yung pinangungunahan, at gayon din sa pamilya mo. At gayon din po mula kay kapatid na Susan Salanga ng Malabon Central United Methodist Church ng City of Malabon. Ang kanyang comment ay, "Good morning, Bishop Lito Tangonan and family. Send my love to Kabiyaya. Thank you for sharing the words of God. God bless you po." Makakarating po ang inyong regard sa aking biyanan, nag-iisang biyanan. At good morning din, at pagpalain din po kayo ng Panginoon, at gayon din ng inyong local church. At mula kay kapatid na Jocelyn de Guzman, taga-saan mga kapatid na ito, na? At purihin po natin ng Panginoong Diyos. At ito, parang Bataan din to, ano? Ang kanyang comment ay, Amen! Amen sa ating Panginoon. God bless you, Sister Jocelyn, and your family. At kayo dyan sa barangay at sa inyong munisipalidad. At added comment from
Reverend Meros Rodriguez Tandayo, si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya't may saya, merong ngiti, sayaw at galak. Hallelujah! Praise the Lord! Totoo po yan. Kailangan po na kahit na nasa gitna tayo ng COVID-19 ay meron pa rin tayong ngiti, smile, meron pa rin tayong sayaw-sayaw, exercise, at meron pa rin tayong galak mula sa ating mga puso. At yan ay napagandang reminder sa atin. And in addition to her comment, Amen, sabi niya, na-enjoy ko po umawit. Kasabay niyo, Bishop, salamat sa Diyos. Kaya lagi tayong umawit sa ating Panginoon, mabisang panlaban yan sa COVID-19 at pagpupuri sa ating Panginoon at mula sa ating kapatid na Cora Pascual. At yan din ay from Batanan at purihin ng Diyos. Ang kanyang comment ay Amen po. Amen sa ating Panginoon. God bless you and your family at gayon din ang kongregasyon dyan, ang inyong barangay at gayon din sa inyong munisipalidad. At mula kay Lodelin Salak Wenceslao, ang kanyang comment, salamat po sa inyo ministry. God bless po, Bishop. Si Jesus ang lahat sa buhay, kaya kayang harapin mga problema. Amen sa Panginoon. You're welcome, sister. At God bless you rin and your family and your work. At gayon din ang inyong barangay, municipal, saan ka man naroon ngayon, ay may the Lord continue to bless you and empower you. At mula kay Reverend June Caballero Abagon ng Open Heavens Methodist Church somewhere in Pabia, diyan sa Iloilo, ang kanyang comment ay God bless us all. Thank you very much at God bless you din at gayon din yung ministry mo diyan sa Iloilo at God bless you, protektahan kayo lahat diyan sa Visayas and also in Mindanao and in other places of the world. At mula kay Reverend Bong Quito sa Bataan ay ganito po ang kanyang comment, mag-ingat po tayong mga pastor. Pakinggan ninyo mga pastor, mga kamanggagawa, anumang denominasyon tayo, mag-ingat po tayong mga pastor, tulad ko, gustong-gusto kong makapunta sa mga kapatiran at makita sila, pero baka mas makabubuti na sa bahay na lang po tayo at social media na lang ang prayer meeting po. At o pagsamba, napakahalaga na reminder po yan at mag-ingat po tayo at magpapatuloy po rin ang ating mga ministry through our prayer and interceding and praising and worshiping through the available technology, whether it be in our text account, in our messenger, in our mga gadget, sa ating Facebook fan page, at gayon din sa YouTube, and gayon din sa recording video coverage, at gayon din sa mga live streaming. Kaya lagi ko pong pag meron ako nakikita diyan sa Facebook, sa internet na nag-upload ng mga recorded inspirational spiritual inspirational messages and songs, at gayon din yung mga live streaming, ay tayo po nag-i-interact na i-bless ng Panginoong Diyos ang mga uploaded videos na yan, at gayon din ang mga live streaming ministries, anumang denominasyon. At yan po ay nakapagpapalakas. At mula kay Erlin Hasin Herrera Santos, at ang kanyang comment ay hello po Bishop Lito Tangonan. hindi po hello. Hello Bishop Lito Tangonan. The Lord bless and keep you and your family. Thank you very much, Sister Erlin. Gayon din po saan ka man naroon with your family. Pagpalain ka ng Panginoong Diyos. Ingatan kayo, protektahan, iligtas sa COVID-19 na ito. Gayon din ang inyong barangay at munisipalidad. At mula kay Diconis Elisa Gansit ng 13 Martires Central Methodist Church doon sa Doña Adelina Village, ng 13 Martires, na kung saan kayo pinakatira dyan sa subdivision yan, dyan sa General Trias, Cavite.
ay ito po ang kanyang comment. We're so blessed to worship with the Ride On Ministry Bishop. Amen. Thank you very much. To God be the glory. At patuloy po kayong i-bless, pagpalain ng Panginoon, Gansit family, and the Trece Central Methodist Church, yan sa Trece Martires. Sa Doña Adelina. At purihin po natin ng Panginoong Diyos. At added comment from kapatid na Digonis Elisa Gansit. Amen, amen. Purihin po natin ang Panginoon. At mula kay kapatid na Reverend Rodel Serrano ng Luke 418 Methodist Church. Ano po? Diyan sa Barte Road, Camarin, City of Caloocan, Metro Manila. Ay amen sa Panginoon. Strong and aloud, amen, amen sa Panginoon. God bless you, Pastor Rodel, at gayon din ang iyong pamilya, ang iyong congregation, at yan sa mga nasasakupan dyan sa City of Caloocan. Ano? At magpalakasan tayo at magpakatibay tayo sa panahong ito. And added comment from Erlin Yasin Herrera Santos, Jocelyn de Guzman from Capitol Methodist Church, Balanga, Bataan. Thank you very much for that added information. Alam mo, sister, napakarami akong kausap sa araw-araw na kung saan-saan na iba't ibang sulok ng daigdig na ito at hindi ko na-memorize. Thank you very much for that information. Kumusta kayo lahat dyan sa Capitol Methodist Church sa Balanga City sa pangunguna ng ating Reverend Federico Cruz at gayon din ang ating Diaconessa Rachel Baloy and other workers and lay people and members dyan. Ano po? At mula kay Reverend Leonardo Cabrera Balot, ano po? At dyan din sa Bataan ang destino niya, pero siya po ay dyan sa Calawag, ano po? Calawag, Quezon. At ito po ang kanyang napakahalagang comment. God bless Ride On Ministry Program. Maraming salamat. God bless din sa iyo, Pastor Leonardo Balot. At pagpalain ng Panginoon yung ministry mo at gayon din sa barangay o nasasakupan na bayan na kung saan ay patuloy na iligtas ng ating Panginoong Diyos. At kasama din natin ng alam ko marami pang mga ibang mga pagko-comments pero hindi po lumalabas dito. Kaya't well taken and commended lahat po ng mga comments na ating pong ipinaparating. At kasama din natin sa ating Ride On Ministry program ang kapatid na Reverend Crisel Macaraig at gayon din ang kapatid na Corazon Navarro. Sila po ay mula sa Bataan din. At gayon din ang kapatid na Reverend Bonifacio Gansit, ang asawa ng ating kapatid na Digonis Elisa Gansit. Gayon din ang kapatid na Rowena Santiago ng Dampalit Methodist Church diyan sa Malabon City. At gayon din po ang kapatid na Digonis Claribel Benaventura, ang kabiyak ng ating National Bishop Manuel Benaventura Jr. sa Aurora Province. At gayon din po ang kapatid na Archibald Francisco. Ano po? Ay kasama din natin at gayon din po ang Reverend Jerry Rabosa ng San Antonio, no? San Antonio, Zambales. Kaya purihin natin ang Panginoong Diyos regards sa Kongregasyon Dan at sa inyong bayan. At gayon din ang ating kapatid na Ebenezer Tangonan, ng aking pamangkin na kung saan ay head siya ng isang department dyan sa Makati Medical Center at request ng kanyang mother at ang aking kapatid na sapagkat isa siya na nasa front line ay may isama sa panalangin kaya in the mighty name of Jesus Christ ay ikaw ay ingatan gayon din ang iyong mga kasama at gayon din ang aking pamangkin doon sa Santiago Isabela na kung saan ay nurse din siya si Hasmin Jessica Tangonan Llanyo.
Kaingatan kayo ng Panginoon. At gayon din ng kapatid na Vince Michael Label Bote, ang anak ng ating Regional Bishop Eliezer and Mrs. Bote, na nandun sa Canada. Ingatan kayo lahat ng Panginoon dyan sa Canada. At gayon din ang ating kamanggagawang Reverend Dr. Joel Suarez ng Diyos ay Pag-ibig Christian Church ng ang Iglesia Metodista sa Pilipinas dyan sa Balagtas sa Bulacan. Pagpalain ka ng Panginoon, ang iyong pamilya, ang buong kongregasyon natin dyan, at gayon din ang buong Balagtas at ang buong bayan ng Bulacan. At kasama din natin ang kapatid na Susan Layong mula dyan sa Bethel Methodist Church ng Magsaysay, Dinalupihan, Bataan. God bless you and your family at gayon din ang ating kongregasyon dyan at ang buong barangay at ang bayan ng Dinalupihan. Siyempre ang buong probinsya ng Bataan. At purihin natin ang ating Panginoong Diyos at meron pang added comment mula sa ating isa sa ating mga viewers na kapatid na Aniwer Telid. Hindi ko alam kung binaliktad yung yung pangalan. Basta babasahin ko po ng diretsyo mula kay Aniwer Telid at ang kanyang comment ay watching from ang Iglesia Metodista sa Pilipinas, CMC, mataas na kahoy. Ito po yung mataas na covenant na kahoy. Methodist Church, dyan po sa General Natividad, dyan po sa bandang Nueva Ecija. Ingat po lahat, stay safe po, palagi po tayong manalangin. God bless to all. Marami pong salamat, Bishop, sa walang sawa ninyong pagbabahagi ng pindutin natin para ng pananampalataya ng lahat to be strong in times like this. Maraming salamat for that wonderful and inspiring comment, kapatid, at ingatan ka ng Panginoon, gayon din ang pamilya mo at gayon din ang buong kongregasyon ng mataas na Covenant Kahoy Methodist Church diyan sa General Natividad Nueva Ecija. At pagpalain ng ating pastor diyan, dating DSE Reverend Jerry Eugenio, at pagpalain din lahat ng bumubuo ng ating Aurora, Nueva Ecija, Cagayan Valley Methodist Regional Conference, sa lahat ng nasa sakupan nito sa panguna ng ating Regional Bishop Eliezer Ace Bote, and of course sa buong Pilipinas, ang Iglesia Metodista sa Pilipinas sa pangunguna ng ating National Bishop Manuel Benventura Jr., at gayon din ng collaborating leadership also and ministry ng National Board of Trustees ng ang Iglesia Metodista sa Pilipinas, no other than the chairmanship of Architect Rodrigo Lagman, at gayon din ang National Council of Bishops and all other agencies and committees, boards, regional conferences, districts, and all of our clergy leaders and lay leaders, and every family, every member of the Iglesia Metodista sa Pilipinas nationwide, and other Christian denominations and other churches throughout the whole world. Ay patuloy ang ating panalangin sa isa't isa sapagkat tayo po ay pare-parehong nilikha ng ating Panginoong Diyos na sa ganitong panahon ng krisis ay tayo po ay nagpapalakasan sa bawat isa sa atin. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Kung meron pang mga mag-view pagkatapos ng at gayon din mula kay kapatid na Henry Angat ng Camarin, Camarin, Caloocan City, humabol siya at
Salamat sa wave. Tingnan mo itong wave kong ito, no? Kaya purihin natin ang Panginoong Diyos. God bless you, Brother Henry. At gayon din yung pamilya mo at gayon din kayo lahat dyan sa Camarin, Caloocan City. At kung sa lahat sa inyo ng mga viewers, kung meron po kayong mga special prayer request na nais nyo pong iparating sa akin, ano po, at bukas ay ating pong matunghayan yan ay just type in your messenger account and then send to my messenger account, Bishop Lito Tangonan. At yan po ay in-appreciate po natin at yan po ay ating pong isasama bukas sa ating panalangin. At napakahalaga na in times like this na mayroong mga crisis ay we connect with one another, we pray and intercede, nagpapalakasan tayo para pag tayo hindi tayo mababagot, hindi tayo maiinip at lumalakas tayo. At nakaramdam tayo na hindi tayo nag-isa sa mundong ito. Ano? Isang araw lumabas nga ako. Ano? At lahat ng mga konting mga magigitan natin ay nakatakip dito sa mukha. At para pa magkakagalitan lahat po ano, na mayroong tag-isang metro na napagitan. At para tayong mga zombie. Pero lahat yan ay makabubuti sa atin, ano po mga kapatid sa Panginoon. At ang importante ay hindi po tayo mahawaan, hindi tayo ma-infect ng COVID-19 at huwag po tayong maging transmitting individual para makahawa sa iba. Kaya nga, huwag matigas ang ating mga ulo, huwag pasaway, at huwag tayong hindi sumunod sa ipinag-uutos sa atin, kundi sumunod tayo sapagkat yan ay makabubuti po sa atin, mga kababayan at mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Kaya sa mga panahon na ito ay talaga naman doble sakripisyo tayo. Ano po, doble sakripisyo tayo, tintay mawawalan ng pag-asa. Ano po, kasi ang tao meron pong psychological tendency kapag hindi ka po abala, wala kang ginagawa at iniisip mo lagi yung COVID-19 ay kahit wala kang, hindi ka na-infect ay para bagang nararamdaman mo na ikaw ay nai-infect ng COVID-19. Kaya let's try always to find out added work and ministry that could enhance us, empower us, and in order for us to overcome this the possibility of being psychologically affected. Kaya purihin natin ang Panginoong Diyos sapagkat ang Panginoon ay pinalahanan tayo lagi. Kaya nga, bayanihan to heal as one. Bayanihan to heal as one. At karagdagan comment ng ating kapatid na Henry Angat, thanks Bishop Lito Tangonan, we love you and God bless. Maraming salamat kapatid, bro Henry Angat. Please extend my regards to your family at maraming salamat din at patuloy tayong pagpalain lahat ng ating Panginoong Diyos na hindi nagsasawang tayong lahat ay Kanyang minamahal sa araw-araw at maging sa tuwid-tuwina. Kaya nga po, maraming salamat mga kababayan at mga ka-rides-on sa ating Panginoong Jesucristo. Salamat po sa inyong panonood, sa inyong pagsubaybay, sa inyong pag-comment, sa inyong pag-follow sa ating page at gayon din sa inyong pag-share sa inyong mga kakilala, sa ibang mga tao. Sa bawat episode ng ating ministry, ngayon ay Ride On Ministry 22.3 in collaboration with the Intercessory Prayer Ministry of BLCT and in collaboration also with BLCT Palm of Pulpit Active Living Ministry. Kaya nga po, ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Lito Tangonan, ay pansamantalang nagpapaalam sa inyo na nagsasabi ng malakas, Ride On
ministry, ride on with Jesus Christ, ride on with His words, ride on with the sound of praise, worship, and prayer. And now may you receive the blessing of God the Father Almighty and the continuing manifestation of God in Jesus Christ and His love to all of us, to every nation, and to all nations throughout the whole world. And the continuing infilling and indwelling of the Holy Spirit and His anointing be with us all now and forevermore. At lahat tayo ay magsabi ng malakas na Amen sa ating Panginoong Diyos. Malakas na amen sa ating Panginoong Diyos. At purihin po natin ng Panginoon na patuloy na kumikilos sa ating lahat. And we indeed declare that mayroong laging magagawa ang Diyos. Kaya sabayan ninyo ako sa pag-awit. Ano po? Magagawa natin ang lahat ng bagay sa mundo. Isang bagay na di magagawa, hindi magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang mga problema kung tayo magkaisa. Ang suliranin dagling mapaparam at may bagong buhay. Magagawa natin ang lahat ng utos ng Enhanced Community Quarantine. Isang bagay hindi magagawa, hindi magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang COVID-19 kung tayo magkaisa. Ang COVID-19 dagling mapaparam at may bagong buhay. Magagawa natin ang lahat ng bagay sa mundo. Isang bagay na di magagawa, hindi magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang mga problema kung tayo magkaisa. Ang suliranin dagling mapaparam at may bagong buhay. Magagawa natin ang lahat ng bagay, ang lahat ng Enhanced Community Quarantine. Isang bagay hindi magagawa, hindi magagawang nag-isa. Malulutas natin ang COVID-19 kung tayo magkaisa. Ang COVID-19 dagling mapaparang at may bagong buhay. Amen sa Panginoong Diyos. At abangan natin ang bagong buhay na yan na ipagkakalob ng Diyos sa ating lahat. Kaya nga po, babay sa bawat isa sa atin. Nawa ang buong maghapon, buong magdamag na ating lalagbayin ay punong-puno ng kagalakan, ng ngiti, ng tuwa at pagtutuon sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos. Amen.